Hindi kita kailanman minahal, Elena. Ikaw lang ang naging sagabal sa buhay ko. Ang malamig na boses ni Ricardo ay parang punyal na bumaon sa dibdib ni Elena. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nakaluhod siya sa putikang lupa, habang ang hawak niyang mainit na tasa ng tea para sa asawa ay unti-unting lumalamig, kasabay ng pagdurog ng kanyang puso. Sa kanyang harapan, nakatayo si Ricardo na may hawak na payong. Ngunit ang mga mata nito ay nakatuon kay Bella na nakasilong sa kanyang bisig. Hindi makapaniwala si Elena. Kanina lamang, bago ang malakas na bagyo, inihahanda niya ang hapunan at ang mga gamit para sa kanilang kambal. Inayos niya ang bawat sulok ng bahay. Umaasang pag-uwi ng asawa ay mararamdaman nito ang pagmamahal na kanyang iningatan sa loob ng 5 taong pagsasama. Ang bawat tahi sa kortina, ang bawat kislap ng sahig, lahat ay alay niya kay Ricardo. Ngunit ang kapalit ng kanyang sakripisyo ay ang malupit na pagtataboy sa gitna ng unos. Nanginig ang mga kamay ni Elena. Ramdam niya ang matinding kirot sa kanyang puson. Isang babala na hindi na kaya ng kanyang katawan ang bigat ng kawalang katarungan. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Bumabasa sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magmakaawa. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nababalot ng tinik. "Ricardo, please, pakinggan mo ako." Pabulong na wika ni Elena. Ang boses ay halos lamunin na ng dagundong ng hangin. "Dala ko ang anak natin, huwag mo kaming itapon." Ngunit isang mapanuyang tawa ang pinakawala ni Bella. Hinarap ni Bella si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi na nakabalot sa isang peking ngiti. "Anak? Sigurado ka bang anak ni Ricardo yan? Baka naman bunga lang yan ang kalandian mo habang nasa trabaho siya." Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa kaluluwa ni Elena. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang bawat gabi na inilaan niya sa pagdarasal para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, ay tila nabura sa isang iglap. Sa pagtatangkang tumayo, nadulas siya at bumagsak muli sa putik. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang tiyan. Isang pamilyar na hapdi na nagpahiwatig ng isang malagim na katapusan. Ang tasa sa kanyang kamay ay nabitawan, nagkabasag-basag sa semento, tila ang kanyang sariling pag-asa, na hindi na kailanman mabubuo. "Anong ginawa niyo?" Ang tanging nasabi ni Elena bago unti-unting dumilim ang kanyang paningin. Habang ang kanyang malay ay unti-unting humihina, narinig pa niya ang paglakad palayo ni Ricardo. Walang pag-aalinlangan. Walang lingon likod. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang lamig ng gabi at ang nakabibing katahimikan ng isang pag-ibig na tuluyang namatay. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang kaisipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Kung ang lahat ng kabutihang iniyalay niya ay nauwi lamang sa ganitong uri ng pagtataksil, paano pa siya babangon mula sa guho ng kanyang sariling buhay? Nasaan ang mga bata? Nasaan ang aking anak? Ang tanong na iyon ang naging unang hapdi na yumakap sa kamalayan ni Elena nang magising siya sa loob ng isang madilim at mabahong silid ng ospital. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga makinang tumitibok sa tabi niya ay tila mga martilyong humahampas sa kanyang ulo. Wala nang ulan sa labas, ngunit ang bagyo sa kanyang kalooban ay mas malakas pa kaysa sa nagdaang gabi. Isang matandang nurse ang pumasok. Ang muka ay puno ng habag na lalong nagpalala sa kaba ni Elena. Hindi na kailangang magsalita ng nurse. Ang pag-iwas nito ng tingin at ang mabigat na katahimikan ang nagbigay sa kanya ng sagot. Sa 2 anak na kanyang daladala sa sinapupunan, isa na lamang ang natira. Isang maliit na buhay ang pumanaw, kapalit ng kalupitang dinanas niya mula sa lalaking itinuring niyang mundo. Pumikit ng mariin si Elena. Walang luhang lumabas. Ang lahat ng emosyon ay tila nagyelo, naging isang matigas na bakal na bumabalot sa kanyang puso. Inalala niya ang bawat sandali ng kanyang pagsasakripisyo, ang pagtitiis sa hirap, ang paglimot sa sariling kagustuhan para lamang maging perpektong asawa sa paningin ng lipunan at ng pamilya ni Ricardo. Lahat ng yon, sa isang iglap, ay naging abo. "Huwag kang iyak, Elena." Bulong niya sa kanyang sarili. Ang tinig ay tila galing sa ibang tao.
Ang luha ay para sa mga taong may karapatan pang masaktan. Ang taong walang-wala na ay wala na ring dapat katakutan. Lumipas ang mga araw at ang bawat pagkilos ni Elena ay naging mechanical. Sa kanyang paglabas ng ospital, hindi na siya bumalik sa bahay na dati nang tinawag na tahanan. Alam niyang wala na siyang babalikan doon. Ang tanging dala niya ay isang maliit na bag na naglalaman ng mga dokumentong kinuha niya sa gitna ng kanyang paglisan. Sa bawat hakbang niya palayo, parang may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang namamatay. At sa bawat pagpatay sa bahaging yon, isang bagong determinasyon ang sumisibol. Hindi siya nagpunta sa kanyang mga magulang. Hindi niya gustong dalhin sa kanila ang kahihiyan ng pagiging isang iniwan at itinapon na asawa. Sa halip, tumungo siya sa isang malayong lalawigan, sa bahay ng isang lumang kakilala na nag-alok sa kanya ng trabaho sa isang maliit na opisina. Doon, sinimula ni Elena ang pagbura sa kanyang nakaraan. Ang pangalang Elena ay unti-unting kinalimutan, at sa bawat pahina ng mga aklat na kanyang binabasa at sa bawat leksyon na kanyang tinitutukan, pinaghahandaan niya ang kanyang pagbabalik. Sa gabi, habang yakap ang nag-iisang anak na nakaligtas, tinitignan niya ang refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Elena na madaling paiyakin. Ang mga mata niya ay matalim, ang kanyang tindig ay tuwid, at ang kanyang isipan ay nakatuon na lamang sa isang layunin. Babawiin ko ang lahat, pangako niya sa hangin. Hindi para sa paghihigante, kundi para sa katarungan na ipinagkait ninyo sa akin. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang pangamba ang bumabagabag sa kanya. Paano kung sa kanyang pagbabalik, ang pagkataong binuo niya sa loob ng 5 taon ay hindi sapat para talunin ang kasama ang nakabaon na sa buhay ni Ricardo? At ang mas malala pa, paano kung ang natitirang anak niya ang maging kahinaan na gagamitin ng kanyang mga kaaway upang muli siyang durugin? 5 taon. Sapat na panahon para maghilom ang sugat sa balat, ngunit hindi sapat para burahin ang peklat sa kalooban. Sa isang prestihiyosong opisina sa Makati, ang babaeng kilala na ngayon sa pangalang Victoria Sanchez ay nakatayo sa harap ng malaking salamin. Ang suot niyang pormal na suit ay tila isang balute at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamakaawa ay mayroon na ngayong kapangyarihan na magpatahimik ng isang silid. Miss Sanchez, narito na ang mga dokumento para sa partnership meeting natin mamaya. Wika ng kanyang sekretarya habang inilalapag ang isang folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Tumango si Victoria ng walang imik. Binuksan niya ang folder at ang pangalan ng kumpanyang nakasaad ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ang kumpanyang pagmamay-ari ni Ricardo. Ang kumpanyang dati niyang pinang-arap na palaguin kasamang asawang nagtaksil sa kanya. Ngayon, sa ilalim ng bagong pangalan at matinding kadalubasaan sa wikang banyaga at negosasyon, siya ang hinirang na consultant upang ayusin ang mga problemang kinakaharap nito. Hindi alam ni Ricardo na ang babaeng haharapin niya ay ang asawang matagal na niyang ibinaon sa limot. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Victoria. Ang kanyang boses ay kalmado, malalim at puno ng otoridad. Opo, Miss Sanchez. Pero nabanggit po ng mga staff doon na medyo tensyonado ang atmosfera dahil sa mismanagement ng kasalukuyang management. Napangiti ng mapait si Victoria. Alam niya ang dahilan. Ang mismanagement ay bunga ng kapabayaan at ang impluwensya ni Bella na walang ibang ginawa kundi ubusin ang kaba ng kumpanya para sa kanyang luho. Ang utang na loob na dati ay naging tanikala ni Elena. Na yon ay magiging instrumento ni Victoria para unti-unting gibain ang mundo ni Ricardo. Pagdating ng oras ng pagpupulong, pumasok si Victoria sa conference room. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Ricardo. Hindi na ito ang lalaking matikas at puno ng buhay na naalala niya. Bagamat mayaman pa rin, ang mga mata nito ay pagod. May mga linya ng stress sa kanyang at ang kanyang tindig ay tila laging mabigat. Sa tabi nito ay si Bella, na nakasuot ng mamahaling alahas at nakataas ang kilay na parang siya ang may-ari ng buong gusali. Nang magtagpo ang mga mata nila, tumigil ang paghinga ni Ricardo. Isang pamilyar na kaba ang bumalot sa kanya.
bagamat hindi niya matukoy kung bakit. Ang babaeng nasa harap niya ay may ibang pangalan, ibang pananamit at ibang antas ng pagkatao. Ngunit ang paraan ng pagtitig nito ay may kakaibang puwersa na nagpabalik sa kanya sa isang nakalimutang alaala. Magandang umaga, wika ni Victoria. Ang kanyang boses ay humaplos sa bawat sulok ng silid. Inilapag niya ang kanyang mga gamit sa mesa nang may kumpiyansa. Ako si Victoria Sanchez. Mula sa araw na ito, ako ang gagabay sa inyo upang linisin ang inyong mga pagkakamali at ibalik ang dignidad ng kumpanyang ito. Si Bella, na hindi napigilan ang kanyang pagiging mapangahas, ay tumawa ng mahina. Sigurado ka ba? Mukhang napakabata mo pa para ayusin ang problema namin. Baka ikaw pa ang maging dagdag na pabigat. Tumingin si Victoria kay Bella. Ang kanyang mga mata ay hindi nakikipaglaban. Ang mga ito ay parang isang dagat na nagbabanta ng malaking alon. Dahan-dahang lumapit si Victoria kay Bella hanggang sa maramdaman nito ang lamig ng kanyang presensya. Ang pabigat, Miss Bella, ay ang taong kumakain ng yaman na hindi naman niya pinaghirapan. Sagot ni Victoria, na ang boses ay sapat lang para marinig ng lahat sa silid. Tumahimik ang buong paligid. Si Ricardo ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Victoria. Tila may hinahanap na sagot sa isang tanong na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang laro ay nagsimula na at ang bawat hakbang ni Victoria ay isang piraso ng puzzle na unti-unting bubuo sa pagbagsak ng mga taong nagtapon sa kanya sa putik. Matapos ang pagpupulong, ang tensyon sa loob ng conference room ay tila nananatili pa rin. Parang usok na hindi agad nawawala. Si Ricardo ay nanatiling nakaupo, nakatitig sa bakanting upuan kung saan huling nakaupo si Victoria. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinahawakan ang kanyang ballpen. Ricardo, ano ba? Huwag mo siyang intindihin. Masyadong mapangahas ang babaeng yon. Wika ni Bella habang naglalakad palapit. Ang tunog ng kanyang matatulis na tahong sa sahig ay parang pagaspas ng isang nagbabantang ibon. Kailangan nating ipatanggal ang kontrata niya sa susunod na araw. Ngunit hindi tumugon si Ricardo. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang abalang kalsada sa ibaba. May kakaiba sa kanya, Bella. Hindi ko maipaliwanag, parang nakita ko na ang mga mata niya noon pa. Ano ka ba? Mabilis na tugon ni Bella. Ang kanyang tono ay puno ng iritasyon. Baka gutom ka lang. Ang daming babae sa mundo, Ricardo. Huwag kang mag-imbento ng kung ano-anong multo mula sa nakaraan. Sa kabilang banda, sa loob ng kanyang pansamantalang opisina sa gusali, nakaupo si Victoria habang pinapanood sa CCTV ang reaksyon ni Ricardo at Bella. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang nagsisimula na siyang guluhin ang isip ng kanyang dating asawa. Hindi niya kailangang magmadali. Ang pinakamabisang lason ay yung unti-unting pumapatay, hindi yung mabilis ang pagtapos. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang katiwala. Kamusta ang bata? Maayos po siya, Miss Victoria. Nag-aaral na siya ngayon. Sagot ng nasa kabilang linya. Huminga ng malalim si Victoria. Ang kanyang anak, ang kanyang lakas. Ngunit ito rin ang kanyang pinakamalaking takot. Kailangan niyang maging maingat. Isang maling galaw at maaaring gamitin ni Bella ang anumang impormasyon laban sa kanya. Binuksan niya ang isang drawer at inilabas ang isang lumang litrato ng kanyang pamilya, bago ang lahat ng trahedya. Dahan-dahan, pinunit niya ito sa gitna, pinitas ang mukha ni Ricardo at itinapon sa basurahan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Hello? Sagot niya. Kilala kita? Isang boses na pamilyar ang narinig niya sa kabilang linya. Ang boses ng kanyang biyenan. Ang ina ni Ricardo na dati ring nagpahirap sa kanya. Hindi mo man sabihin ang pangalan mo. Alam kong ikaw ang babaeng minsan naming inalipusta. Anong binabalak mo, Elena? Nanigas si Victoria. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa paghawak sa telepono, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon, walang takot, walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam ang tinutukoy ninyo.
Sagot ni Victoria. Ang kanyang boses ay malamig na yelo. Ako si Victoria Sanchez. At kung sino man ang tinutukoy ninyong Elena, siguro ay isa na lamang siyang alaala na matagal na ninyong kinalimutan. Pero tandaan ninyo, ang mga alaala, minsan bumabalik ang mga ito para maningil. Ibinaba niya ang tawag at tumingin sa malayo. Ang laro ay hindi na lamang sa pagitan nila ni Ricardo. Ngayon, pati ang mga taong nagtulak sa kanya sa bangin ay unti-unti nang lumalabas mula sa kanilang mga lungga. Handang-handa na siya. Sa kabilang panig ng lungsod, habang naglalakad pa uwi, nakaramdam si Ricardo ng isang matinding kaba. Tumingala siya sa langit na unti-unting dumidilim at sa kanyang isipan, tila naririnig niya ang boses ni Elena na tumatawag sa kanyang pangalan sa gitna ng 5 taon na ang nakararaan. Kinabukasan, maagang dumating si Victoria sa opisina. Hindi siya dumaan sa main lobby. Gumamit siya ng private access na sadyang ipinagawa niya bilang bahagi ng kanyang kontrata. Habang naglalakad sa hallway, nakasalubong niya ang ilang empleyado na nagbubulungan. Ang paksa, ang biglaang paghahanap ni Ricardo sa mga lumang record ng kumpanya. Ang mga record na may kinalaman sa mga taon ng pagkawala ni Elena. Pumasok si Victoria sa kanyang opisina at dahan-dahang binuksan ang kanyang laptop. May naka-install siyang software na direktang nakakabit sa main server ng kumpanya. Sa bawat click ng kanyang mouse, unti-unting lumilitaw ang mga anomala sa pananalapi na pinirmahan ni Bella. Hindi lang ito basta paglustay ng pera. Ito ay sistematikong paglipat ng assets patungo sa isang dummy corporation na pagmamay-ari ng pamilya ni Bella. Masyado kang kampante, Bella. Bulong ni Victoria sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim sa bawat numero sa screen. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo nang walang katok. Ang kanyang buhok ay medyo gusot at ang kanyang mga mata ay tila hindi nakatulog ng buong gabi. Isang folder ang mahigpit niyang hawak. Miss Sanchez, tawag ni Ricardo. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang boss. Ito ay boses ng isang taong naghahanap ng katotohanan. Ibinagsak niya ang folder sa mesa ni Victoria. Sino ka ba talaga? Bakit pamilyar sa akin ang bawat kilos mo? Bakit parang nakita sa mga lugar na hindi ko naman dapat maalala? Tumingin si Victoria sa folder. Pagkatapos ay tumingin ng direkta sa mga mata ni Ricardo. Hindi siya umiwas. Hindi siya nagpakita ng kahit anong senyales ng pagkabahala. Mr. Ricardo, bilang consultant, ang trabaho ko ay ayusin ang problema ng kumpanya ninyo, hindi ang maging subject ng inyong mga haka-haka. Kung may problema kayo sa mental na kalagayan, marahil ay mas mabuting magpahinga muna kayo. Huwag mo akong mabaluktutan ng salita! Sigaw ni Ricardo, ang kanyang frustration ay umabot na sa hangganan. Nakita ko ang mga record ng mga empleyado noon. May isang pangalan na biglang nabura sa sistema. Isang babaeng naging asawa ko, Elena. Ang mukha niya, kapag tinitingnan kita, siya ang nakikita ko. Tumayo si Victoria. Hindi siya natinag sa kanyang kinatatayon. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Ricardo. Sapat ang lapit para maramdaman ng lalaki ang lamig ng kanyang presensya. Kung ang asawa mong si Elena ay naging napakahalaga para sa iyo ngayon, bakit mo siya pinabayaan noon? Tanong ni Victoria. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ngunit may talim ng isang kutsilyo. Bakit mo siya hinayaan sa gitna ng bagyo habang ikaw ay nasa bisig ng ibang babae? Kung nakikita mo siya sa akin, marahil ay dahil ang konsensya mo ang pilit na nagpapakita sa iyo ng multo ng iyong kasalanan. Natigilan si Ricardo. Ang kanyang muka ay namutla. Ang mga salitang iyon ay parang sampal na gumising sa kanyang natutulog na budhi. Bago pa siya makasagot, isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Si Bella. Ricardo? Nandyan ka ba? Boses ni Bella na puno ng pagdududa. Bakit mo siya kinakausap ng ganyan? Mabilis na nagbago ang timpla ng mukha ni Victoria. Mula sa pagiging seryoso, bigla siyang nagpakita ng isang propesyonal ngunit malamig na ngiti. Mr. Ricardo, kung wala na kayong ibang katanungan tungkol sa financial audit,
maari na kayong lumabas. Marami pa akong dapat tapusin para sa ikabubuti ng inyong kumpanya, na unti-unti ninyong nawawaldas. Bago pa man makapagsalita si Ricardo, bumukas ang pinto at pumasok si Bella. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa selos at galit. Tiningnan niya si Ricardo, pagkatapos ay binalingan si Victoria na nakaupo lang ng mahinahon sa kanyang mesa. Anong ginagawa mo rito, Ricardo? At ikaw? Turo ni Bella kay Victoria. Huwag mong aakalain na ket matalino ka ay maaari mo na kaming diktahan. Numiti si Victoria, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Miss Bella, ang totoo, hindi ko kayo dinidikta. Pinapakita ko lang sa inyo ang realidad na pilit ninyong tinatakasan. At sa totoo lang, ang realidad ay mas masakit kaysa sa anumang salitang sasabihin ko. Matapos ang insidente sa loob ng opisina, ramdam ni Bella na unti-unti niyang nawawala ang kontrol sa sitwasyon. Habang nakaupo sila sa loob ng sasakyan pauwi, ang katahimikan ay napakabigat. Tila may nakabitin na itim na ulap sa pagitan nila ni Ricardo. Bakit ka ba naniwala sa mga sinasabi ng babaeng yon, Ricardo? Basag ni Bella sa katahimikan. Ang boses ay pilit na pinapalamig, ngunit may halong panginginig. Manipulator siya! Gusto niya tayong pag-awayin para makuha ang tiwala mo. Huminga ng malalim si Ricardo. Hindi niya sinagot si Bella. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na tumatakbo ang mga salita ni Victoria. Ang boses, ang pagkakatitig, ang bawat detalye ng mukha nito na kamukhang-kamukha ni Elena. Hindi ko alam, Bella, pero parang may kulang. Parang may malaking bahagi ng nakaraan natin na sadyang itinago sa akin. Samantala, sa loob ng gusali, hindi pa umaalis si Victoria. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana, tinitingnan ang papalayo na sasakyan ni Ricardo. Kinuha niya ang kanyang telepo at may diniyal na numero. Kamusta ang pag-trace sa dummy account? Tanong niya. Maayos na, Miss Victoria. Sagot ng nasa kabilang linya. Nakuha na namin ang lahat ng transaction records. Ang pera ay hindi napunta sa malinis na negosyo. Ito ay ginamit pambayad sa mga utang ng pamilya ni Bella sa mga illegal na sugalan. Magaling, sagot ni Victoria. Ihanda ang lahat. Hindi natin ito ilalabas sa media. Ipakikita ko ito kay Ricardo sa tamang panahon, kapag wala na siyang ibang matatakbuhan, kundi ang katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Kinabukasan, isang maliit na trahedya ang yumanig sa tahanan ni Ricardo. Ang kanyang ina, ang babaeng laging nagtatanggol sa kanyang mga pagkakamali, ay biglang nawalan ng malay at isinugod sa ospital. Sa pagmamadali ni Ricardo, hindi niya namalayang naiwan niya ang kanyang phone sa ibabaw ng hapagkainan. Si Bella, nang makita ang phone, ay mabilis itong pinakialaman. Ngunit bago pa man siya makapagbura ng anumang mensahe, nakatanggap si Ricardo ng isang notification mula sa isang private investigator. Isang file na naglalaman ng DNA test result na lihim na ipinagawa ni Ricardo sa isang hibla ng buhok ni Victoria na nakuha niya sa opisina. Nanlaki ang mga mata ni Bella. Hindi ito maaari, bulong niya sa sarili. Sa gitna ng kanyang panic, nagdesisyon si Bella na gawin ang isang bagay na maglalagay sa kanya sa mas malaking panganib. Kinuha niya ang phone at nag-reply sa investigator gamit ang account ni Ricardo. Nag-utos na burahin ang lahat ng kopya ng resulta. Ngunit hindi niya alam, si Victoria ang nag-setup ng lahat. Ang file na iyon ay isang pain. Sa sandaling buksan ni Bella ang file, isang virus ang otomatikong kumalat sa lahat ng accounts ni Ricardo at Bella, na nagbubukas ng bawat lihim na transaksyon at mensaheng itinatago nila. Pagdating ni Ricardo sa ospital, ang kanyang phone ay biglang tumunog ng sunod-sunod. Mga email, mga notification, mga prueba. Habang nasa labas ng ICU, binuksan niya ang kanyang phone at ang bawat mensaheng bumubungad sa kanya ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga transaksyon ni Bella, ang mga kasinungalingan, ang katotohanan tungkol sa kung sino ang tunay na nagtulak sa kanya na itakwil ang kanyang asawa 5 taon na ang nakararaan. Napaluhod si Ricardo sa sahig ng ospital. Sa tapat niya, nakatayo si Victoria, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mukha ay walang emosyon,
habang unti-unting nadudurog ang mundo ng lalaking nagwasak sa kanyang buhay. Nakikita mo na ba, Ricardo? Pabulong na wika ni Victoria. Ang boses ay parang hangin na nagdadala ng katotohanan. Ang mga lihim ay hindi namamatay. Sila ay naghihintay lamang ng tamang panahon para lumabas at gumuho sa ibabaw ng mga tao nagtatago nito. Ang mga kamay ni Ricardo ay nanginginig habang hawak ang telepono. Ang bawat mensaheng bumubungad sa screen ay parang mga talim na humahati sa kanyang sikmura. Ang mga transaksyong pinirmahan ni Bella, ang mga pakikipag-ugnayan nito sa mga taong dati niyang pinagbawalang lapitan, lahat ay nakalatag na parang isang malinaw na mapa ng pagtataksil. Tumayo si Ricardo. Ang kanyang mga binti ay tila mabigat na bakal. Tiningnan niya si Victoria, na nakatayo lamang sa di kalayuan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Elena na nakilala niya noon, na mahiyain, mapagkumbaba, at laging naghihintay ng kanyang pag-uwi. Ang babaeng ito ay matapang, matalas, at may awtoridad na tila humahamon sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Victoria o Elena? Pabulong na wika ni Ricardo. Ang kanyang boses ay garalgal. Sabihin mo sa akin, bakit? Bakit mo ito ginagawa? Hindi sumagot si Victoria. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay tila isang ritual ng katarungan. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, Ricardo. Ginagawa ko ito para sa batang hindi na nakakita ng liwanag ng araw dahil sa kasinungalingan ninyo. Ginagawa ko ito para sa sarili kong kapayapaan na ninakaw ninyo 5 taon na ang nakararaan. Sa sandaling yon, lumabas si Bella mula sa pinto ng ICU. Ang kanyang mukha ay bakas ang takot at pagkataranta. Nang makita niya ang telepono sa kamay ni Ricardo, mabilis siyang lumapit at sinubukang agawin ito. Ricardo! Huwag kang maniwala sa virus na yan. Inhack lang niya ang phone mo. Kasinungalingan lahat yan. Tumigil ka, Bella! Sigaw ni Ricardo. Isang sigaw na nagpatigil sa lahat ng mga taong dumadaan sa hallway ng ospital. Ang kanyang boses ay puno ng put na hindi kailanman naramdaman ni Bella mula sa kanya. Nakita ko na ang lahat. Nakita ko kung paano mo unti-unting nilustay ang pera ng kumpanya at kung paano mo ako pinaniwalang masama ang asawa ko noon. Lahat ng ito, gawa mo. Napahinto si Bella. Ang kanyang mga kamay na dati ay tila laging handang manakit, na yon ay bumagsak sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kakampi, ngunit walang sinumang lalapit sa kanya. Sa gitna ng hallway, siya ay nag-iisa. Si Victoria, na kanina patahimik, ay nagsalita. Ang katotohanan ay hindi isang laro na maaaring i-edit o burahin, Bella. Ito ay isang sugat na kailangang linesin para gumaling. Ngayon, ang sugat na iniwan ninyo sa akin ay bukas na at handa na akong ipaharap ito sa inyo sa harap ng batas. Biglang bumukas ang pinto ng ICU. Ang doktor ay lumabas. Ang muka ay seryoso. Ricardo? Ang iyong ina, kailangan niya ng agarang operasyon. Ngunit kailangan ng malaking pondo para sa mga gamot at kagamitan na wala tayo sa ngayon dahil sa mga account na naka-freeze. Napatingin si Ricardo kay Victoria. Alam niya ang ibig sabihin nito. Si Victoria, bilang consultant, ang may hawak ng mga susi sa lahat ng pondo ng kumpanya. Siya ang may kapangyarihan na maglabas ng pondo o hayaang mamatay ang taong dating nagmaltrato sa kanya. Victoria, pakiusap ni Ricardo. Ang kanyang boses ay muling naging mahina. Alam ko ang mga pagkakasala ko. Pero ang nanay ko, wala siyang kinalaman sa ginawa namin ni Bella. Pakiusap, iligtas mo siya. Tumingin si Victoria sa kawalan. Ang ganti ay nasa harap na niya. Maaari niyang hayaang magbayad ang pamilyang ito sa paraang masakit. Ngunit sa ilalim ng kanyang matigas na panlabas, ang puso ni Elena ay naroon pa rin. Ang pusong marunong umunawa sa kabila ng lahat. Iligtas ko siya, Ricardo. Sagot ni Victoria. Ang kanyang boses ay mahinahon. Hindi dahil utang ko ito sa inyo, kundi dahil hindi ako katulad ninyo. Ang paghihiganti ay hindi kailanman magbubuangan ng buhay. Ngunit tandaan mo, pagkatapos nito, hindi na tayo magkakilala.
Ang batas na ang bahalang humatol sa inyo? Matapos ang matagumpay na operasyon ng ina ni Ricardo, nanatiling tahimik ang atmosphere sa loob ng ospital. Si Victoria ay hindi nanatili upang tumanggap ng pasasalamat. Para sa kanya, ang pagliligtas sa matanda ay hindi isang pabor. Ito ay isang pagpapakita na ang kanyang pagkatao ay hindi kailanman nabahira ng kadiliman na dinala ni Ricardo at Bella. Lumipas ang mga araw. Ang mga dokumentong ibinunyag ni Victoria ay naging mitsan ang pagkagunaw ng mundo ni Bella. Hindi na ito usaping pampamilya lamang. Ito ay usaping legal. Ang bawat sentimong ninakaw ni Bella mula sa kumpanya ay unti-unting binabawi ng batas. Si Ricardo, sa kabilang banda, ay tila nalusaw ang pagkatao. Ang kanyang pagiging matapang na colonel, o sa bersyong ito, ang matagumpay na negosyante, ay napalitan ng isang lalaking laging tulala, laging bumabalik sa alaala ng babaeng minsan niyang sinaktan. Isang hapon, habang naglalakad si Victoria sa isang tahimik na park, naramdaman niya ang presensya ng isang taong sumusunod sa kanya. Huminto siya at lumingon. Si Ricardo. Mukhang matanda ang lalaki. Ang kanyang balbas ay hindi na ayos at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Alam ko na. Wika ni Ricardo. Ang boses ay mahina, parang isang bulong na tinangay ng hangin. Alam ko ikaw si Elena. Hindi lang dahil sa mga ebidensya, kundi dahil sa paraan ng pagtingin mo sa akin. Ang galit mo, ito ang tanging paraan para hindi mo mapansing mahal mo pa rin ako, hindi ba? Napatawa ng mapait si Victoria. Pagmamahal? Ricardo, ang tawag sa nararamdaman mo ay hindi pagmamahal. Ito ay konsensya. Takot kang mamatay nang may dinadalang kasalanan. Huwag mong ipagpalit ang iyong pagkakasala sa isang damdamin na wala na tayong karapatang magkaroon. Patawarin mo ako. Pakiusap ni Ricardo. Ang kanyang boses ay naging garalgal. Handa akong iwan ang lahat. Handang-handa akong magbayad ng anumang parusa. Basta't bigyan mo lang ako ng pagkakataong makabawi sa anak natin, kahit sa malayo lang. Tiningnan ni Victoria ang lalaking nasa kanyang harapan. Sa loob ng 5 taon, ito ang sandaling pinangarap niya, ang makitang nagmamakaawa ang taong nagtapon sa kanya. Ngunit ngayon na nasa harapan na niya ito, wala siyang naramdamang tagumpay. Ang tanging naramdaman niya ay ang bigat ng isang yugto na kailangan na niyang isara. Ang anak natin ay may maayos na buhay, Ricardo. Hindi niya kailangan ng amang naging dahilan ng kanyang pagiging ulila sa isang kapatid. Tugon ni Victoria. Ang tawad ay ibibigay ko sa iyo. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko ng palayain ang sarili ko mula sa pot na ito. Ngunit ang tayo? Matagal na itong namatay sa gitna ng bagyo, 5 taon na ang nakararaan. Tumalikod si Victoria at naglakad palayo. Hindi na siya lumingon. Sa kanyang paghakbang, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ay papalayo sa nakaraan. Papalapit sa isang kinabukasan na siya mismo ang humubog. Sa likuran, naiwan si Ricardo na nakaluhod sa gitna ng parke. Ang kanyang mga luha ay patak na humahalo sa malamig na simoy ng hapon. Ang katarungan ay nakamit na. Ngunit ang kapalit nito ay ang habambuhay na pagsisisi na siya mismo ang nagtanim. Samantala, sa loob ng isang maliit at tahimik na silid ng hukuman, ang yugto ng paghuhusga ay nagsimula na. Hindi na kailangan ni Victoria ng marahas na pagbawi o sigawan. Ang bawat dokumentong inilatag niya, mga bank records, digital trails, at mga testimonya ng mga empleyadong ginipit ni Bella, ay sapat na para tuluyang isara ang pinto ng kalayaan para sa kontrabida ng kanyang buhay. Nakaupo si Bella sa loob ng defendant's box. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng dati niyang ganda. Ang bawat pagtingin niya sa paligid ay puno ng takot. Wala na ang mga mamahaling alahas. Wala na ang kapangyarihan. Ang tanging natira sa kanya ay ang put na unti-unting kumakain sa kanyang sarili. Nang tumingin siya kay Victoria, hindi na ito ang mapang-aping tingin. Ngayon, isa na lamang itong tingin ng isang taong tulu yang natalo ng sarili niyang kasakiman. Ang nasasakdal ay napatunay ang nagkasala sa kasong fraud at malversation. Ang tinig ng hukom ay parang hatol ng tadhana.
Hindi sumigaw si Bella. Hindi siya nagmakaawa. Tumungo lamang siya, habang ang mga gwardiya ay dahan-dahang lumalapit upang pusasan ang kanyang mga kamay. Sa sandaling yon, ang lahat ng ingay sa paligid ay tila naglaho para kay Victoria. Ang bawat bigat na dala-dala niya sa kanyang balikat sa loob ng 5 taon ay unti-unting nawala. Paglabas ni Victoria ng korte, sinalubong siya ng sariwang hangin ng hapon. Nakita niya si Ricardo sa malayo, nakatayo sa ilalim ng isang puno, pinapanood ang bawat galaw niya. Hindi na ito lumapit. Alam na ni Ricardo ang hangganan. Tumanggo lamang si Victoria sa kanya, isang senyales ng pamamaalam. Hindi ito pagbate, hindi ito pagtanggap, kundi isang huling pagkilala sa isang bahagi ng buhay na kailangang ibaon na sa limot. Pag-uwi ni Victoria sa kanyang bahay, sinalubong siya ng kanyang anak. Ang batang nakita ang bawat paghihirap ng kanyang ina, ang batang nagsilbing liwanag sa bawat madilim na gabing inakala ni Victoria ay wala ng katapusan. "Nay, bakit po kayo umiiyak?" Tanong ng bata habang hinahaplos ang pisngi ni Victoria. Napahawak si Victoria sa kamay ng kanyang anak. Ang mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng kalayaan. "Umiiyak ako, anak, dahil sa wakas, nakauwi na rin tayo. Hindi na tayo kailangang matakot, hindi na tayo kailangang tumakbo." Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog ng mahimbing si Victoria. Wala nang mga anino ng nakaraan na humahabol, wala nang mga boses ng kasinungalingan na bumubulong sa kanyang tainga. Ang tanging naroon ay ang katahimikan, ang kapayapaan, at ang pag-asa na sa bawat bukang liwayway, ang buhay ay magiging mas maganda, mas malinis at puno ng tunay na pagmamahal. Lumipas ang mga buwan, at ang buhay ni Victoria ay naging isang tahimik na daloy ng tubig na walang anumang bagyo. Ang kumpanyang dati niyang pinagtrabahuhan ay sumailalim na sa matinding restructuring at ang pangalan ng pamilya ni Ricardo ay unti-unti nang humupa sa mga balita at tsismis. Sa isang maliit na mansyon sa labas ng lungsod, kung saan sariwa ang hangin at malayo sa ingay ng Makati, pinili ni Victoria na magsimula muli. Hindi na siya consultant para sa malalahing korporasyon. Ngayon, pinapatakbo niya ang sarili niyang foundation, isang organisasyong nagbibigay ng suporta at legal na tulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Isang umaga, habang nagtatanim si Victoria sa kanyang garden, may isang matandang babae na lumapit sa kanyang gate. Si Aling Rosa, ang ina ni Ricardo. Hindi na ito ang matapang at mapanghusgang babae na kilala niya noon. Sa kanyang pagtanda at sa dinanas na sakit, ang kanyang mukha ay puno na ngayon ng pagpapakumbaba. "Victoria!" Mahinang tawag ni Aling Rosa. Tumingin si Victoria, at bagamat may bahid ng pait ang kanyang alaala, nilapitan niya ito. "Aling Rosa, bakit po kayo nandito?" "Gusto ko lang magpasalamat," ani Aling Rosa. Ang boses ay nanginginig. "Dahil sa tulong mo, nabigyan ng pagkakataon ang anak ko na magbago. Wala na siya rito. Nagpasya si Ricardo na pumunta sa probinsya at mamuhay ng simple. Hindi na siya bumalik sa negosyo. Sabi niya, yon ang tanging paraan para mabayaran ang lahat ng pagkakamali niya. Ang mamuhay ng malayo sa karangyaan na minsan niyang ipinagmalaki." Nakinig si Victoria ng tahimik. Hindi siya nagbigay ng opinyon. Ngunit ang impormasyong yon ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng closure. Hindi na kailangan ni Ricardo ng kanyang patawad para magbago. Kailangan lang nito ng distansya para mapagtanto ang halaga ng buhay na winasak niya. "Sana ay masaya ka na, Victoria," dagdag ni Aling Rosa bago ito dahan-dahang lumakad palayo. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, bumalik si Victoria sa loob ng kanyang bahay. Nakita niya ang kanyang anak na nag-aaral sa sala. Ang bata ay masaya, malusog, at hindi na saksi sa anumang karahasan. Ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Hindi ang pagpapakulton kay Bella, hindi ang pagbagsak ng kumpanya ni Ricardo, kundi ang pagbibigay ng isang ligtas na kinabukasan sa kanyang anak. Sa gabi, habang nakatanaw sa mga bituin,
Napagtanto ni Victoria na ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa pagpapanatili ng isang tao sa iyong tabi. Minsan, ang pinakadalisay na anyo ng pag-ibig ay ang pagpapakawala sa mga bagay na hindi na nararapat para sa iyo. Ang mga peklat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Nagsisilbing paalala ng kanyang nakaraan. Ngunit hindi na ang mga ito ang nagdidikta ng kanyang kinabukasan. Si Victoria Sanchez ay hindi na isang biktima. Siya ay isang babaeng nagtagumpay sa sarili niyang paraan. Isang babaeng natutong magmahal muli sa sarili bago pa man siya magmahal ng iba. 1 taon na ang nakalipas mula noong gumuho ang lahat ng kasinungalingan. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na kapilya sa labas ng lungsod, nakatayo si Victoria. Pinagmamasdan ang dapit hapon na nagbibigay ng kulay ginto sa kapaligiran. Ang hangin ay sariwa. Dala ang halimuyak na mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Ngayon ay isang espesyal na araw. Hindi para sa anumang pagdiriwang ng tagumpay, kundi para sa isang ritual ng pagpapakawala. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang singsing na dati niyang isinuot, ang mga lumang sulat na naging saksi sa kanyang paghihirap at ang litratong pinunit niya noon. Dahan-dahan, binuksan niya ang kahon at ibinuhos ang nilalaman nito sa paanan ng isang puno. Ang punong itinanim niya nung araw na tuluyang siyang lumaya. Patawad, bulong niya sa hangin. Patawad sa sarili ko. Dahil hinayaan kong durugin ako ng ibang tao. At patawad sa iyo, Ricardo. Dahil sa puot na kinimkim ko, nawalan din ako ng panahon para maging masaya. Hindi niya kailangang maging santong nagpapatawad sa lahat. Ngunit kailangan niyang maging tao na hindi na nakagapos sa nakaraan. Ang katarungan ay nakamit na sa korte, ngunit ang tunay na kapayapaan ay nakamit niya sa loob ng kanyang sariling puso. Lumapit ang kanyang anak, humawak sa kanyang kamay. Nay, tara na po! Gutom na ako! Mumiti si Victoria. Ang bata ang kanyang buhay, ang kanyang pag-asa, at ang pinakamagandang bunga ng kanyang pagbangon. Tara anak, uwi na tayo. Habang naglalakad sila palayo, nilingon ni Victoria ang kapilya sa huling pagkakataon. Walang lungkot, walang galit, walang pagsisisi. Ang Victoria Sanchez na nakatayo rito ay hindi na ang Elena na umiiyak sa gitna ng ulan. Siya ay isang babaeng natuto, lumaban, at nagtagumpay. Hindi sa pamamagitan ng paghihigante, kundi sa pamamagitan ng pagpili sa sariling kaligayahan. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay. Minsan, kailangan mong mawala para mahanap ang tunay na sarili. Minsan, kailangan mong masaktan para matutong bumangon. At sa wakas, nahanap na ni Victoria ang sagot sa tanong na bumabagabag sa kanya nung una. Ang pagbangon ay hindi pagtatapos. Ito ay ang tunay na simula. Ang arar ay tuluyang lumubog. Ngunit sa puso ni Victoria, ang liwanag ay nagsisimula pa lamang sumikat. At sa pagyakap niya sa kanyang anak, alam niyang ligtas na siya. Wala nang bagyo, wala nang dilim. Tanging payapang bukas na lamang ang naghihintay.